So, what's up mga ka-acid? Andito naman si Cardo Talisay mga ka-acid. So, ano ba yung vlog natin ngayon mga ka-acid? Ang vlog natin ni Cardo Talisay ngayon ay mga dahilan bakit takot tayo sa maraming tao. Dulot ni anxiety yan mga ka-acid. Bago ang lahat, magandang gabi lahat sa inyo mga ka-acid. Sana maayos yung inyong kalagayan at sana ligtas kayo lagi mga ka-acid. So, ano ba yung dahilan mga ka-acid? So, ano muna mga ka-acid, shoutout muna tayo sa nagpapa-shoutout natin na si ka-acid na si Roy Sumili. Shoutout sa iyo from Sambuanga, Sibugay. Shoutout sa iyo boss. Yung asawa ko taga dyan din sa Sambuanga. Pagka talaga takot tayo sa maraming tao, nangyayari yan dahil sa anxiety yan. Ngayon, ito yung mga dahilan yan. Kasi pagka pupunta ka sa, halimbawa sa palengke, natatakot ka ng natatakot ka na baka matumba ka, mag-collapse ka. Lalo na kasi pag yung kasi parang nahihilo ka niyan eh. Yan ang kinakatakot mo. Ngayon, siyempre sa maraming tao yan, ayaw mong mapahiya ka. Ayaw mong mapahiya kaya ayaw mong mapahiya kung matutumba ka, kaya ayaw mo nang pumunta sa ibang tao. Kasi parang nahihiya ka nun na pumunta sa matumba ka sa maraming tao. Kaya ganun na ayaw mo na sa maraming tao. Dahil nahihilo ka nga, tapos niisip mo pa wala kang kasama. Lalo na kung wala kang kasama, kaya natatakot ka na sa maraming tao. Isa pa, yung nagigibabaw yung sintomas mo. Mas pag nagigibabaw talaga yung sintomas na mas lalo mong iniisip siya at hindi mo iniisip yung ibang mga gagawin mo, natakot ka ng gumala-gala o kaya sa ibang tao na sa maraming tao, matatakot ka na niyan. Kasi nangingibabaw yung sintomas mo kaysa sa iniisip mo eh. Dapat mas yung iniisip mo, i-focus mo doon kung ano yung gagawin mo na para maano mo yan. Kung ba, nagka-tricycle driver ka, pasada ka lang, pumasada ka lang ng pumasada, parang ganun yan. Mag-drive ka lang, huwag kang pumoko sa nararamdaman mo. Tapos yung kasi pagka minsan kasi, kaya ayaw mo na minsan sa maraming tao kasi minsan pag gusto mo sa gusto mo pag nasa bahay ka na lang. Kasi iniisip mo na safe ka, ligtas ka doon kasi andun yung pamilya mo, pag nahilo ka o kaya nag-collapse ka, may aalalay sa'yo o kaya may gagabay. O kaya parang pagka inisip mo kasi na pag natumba ka o ganun, may masamang mangyari sa'yo, may aalalay na pupunta agad ng sa ospital o kaya may ayun nga, may ambulansya ka, ganun. Kasi nangyari din sa akin yun. Lalo na pag yung natatakot ka na, nanginginig ka na nagpapaltitate ka na. Ayun, talaga yun. Nakaka-nervyos talaga yung ganun talagang sitwasyon. Kasi minsan sa atin, big deal na sa atin yung mga sintomas. Parang lagi natin siyang iniisip na kaya lalong lumalala yung sintomas natin. Pabayaan lang natin yung mga sintomas para hindi siya ganong lumala. Kasi talaga yung nervyos talaga at saka yung panic attack nagpapalala talaga ng acid reflux. Ito naman na hindi kayo ganong takot sa maraming tao, ito yung isipin nyo. Kasi ako nakikita ko rin minsan sa mga tulad sa palengke. Yung dati yung mga baguhan pa lang ako na napupunta doon. Tinitignan ko yung mga mga ka-acid, yung mga pilay, yung mga ina-stroke. Hindi naman sila nagkakaroon ng anxiety. Kumbaga, iba pagka kasi minsan kasi tayo talagang lahat ay nagkakaroon ng anxiety. Minsan na ka na parang kala mo yung wala ka ng silbi. Kasi minsan inisip mo na ganito lang ang buhay ko, ganito puro na lang pasakit, parang ganun. Na may mga pilay lumalaban sila. Tapos may mga na-stroke, lumalaban pa rin. Tayo bumbu, kumbaga
wala ang opera, hindi ka na operahan. Tapos, buo yung kamay mo, buo, kompleto, yung paa, yung isip na lang pinapaano mo dyan, yung pinapagana, kumbaga para hindi lumala. Ngayon, isipin mo lang yan, kung mga bagay na mga positive para hindi ka gaanong may stress. Kasi talagang, yun talagang, mga ka-acid, yung mga, yun ako na, sa mga lumalaban sa buhay, na, tapos yung mga matatanda, yung may mga edad nga, hindi naman nila iniisip na mamamatay sila o kailan sila babawian ng buhay. Kaya, yun, di ba, hindi naman sila, kasi totoo lang na marami tayong talagang nararamdaman kasi hindi naman tayo pabata, patanda tayo lahat mga ka-acid. Marami tayong mga kakaibang nararamdaman na hindi natin may paliwanag. Si Lord lang ang nakakalam niyan mga ka-acid, kaya huwag kayo masyadong matakot. Kasi lahat tayo ay darating sa talagang kamatayan mga ka-acid. Talagang darating tayo dyan, hindi natin matatakasan yan. Yun, sana sa mga ka-acid natin dyan na nahirapan na anxiety, tsaka sa mga takot na takot lumabas, tsaka sa maraming tao, huwag kayong matakot, kontrolin yung isip nyo, huwag kayong matakot, gawin nyo lang ng gusto nyo gawin, para yung asawa nyo, halimbawa, wala kayong trabaho, magtrabaho pa rin kayo para hindi nyo maisip na wala kayong silbi. Kasi pag iniisip nyo na wala na kayong silbi, may stress ka dyan. Tapos wala na pa kayong gastusin sa bahay. Yan, lalo kang may stress. Kaya magtrabaho tayo, magsikap para sa pamilya. Ganyan mga ka-acid, para hindi ka na-stress lalo pag nasa bahay ka lang kasi may stress ka talaga dyan. Yun, tapos masasanay na yung katawan mo sa maraming tao. Magagamay mo na yan. Hindi yan na, hindi yan pwedeng puro takot na lang iisipin natin. Puro takot na lang, wala talagang mangyayari. Sana mga ka-acid, may ni-share ako ng konting kaalaman. Hindi ako doktor, hindi ako professional. Ito ay naano ko lang sa mga nangyari sa akin, experience ko lamang. Kaya maraming salamat po sa inyo sa patuloy sa nagsusubscribe sa channel ko. Maraming salamat po. Cardo Talisay po.